Sa unang tingin, mapagmamasdan mo ang bagong tulay na ito na malaking tulong para sa mga residente ng Barangay Buenavista 2 sa General Trias, Cavite. Pero sa modernong tulay na ito ay may nakatagong makasaysayang tulay noong panahon ng mga Espanyol. May tulay sa ilalim ng tulay. Ang tulay na ito ay ang Puente de Camarin. Itinayo noong ika-19 na siglo at higit 100 taong gulang. Tinawag itong Camarin ng matatanda. Ang ibig sabihin ay storage o taguan. Pero ngayon ay Buenavista na ang ibig sabihin ay good view. Dahil nga sa marupok na ang nasabing tulay, nalalo pang naapektuhan ng bagyong Maring noong 2013. Delikado na ito para sa mga estudyante at residente ng nasabing lugar. Sa pagpapatayo ng nasabing bagong tulay, ay nagkaroon pa ito ng pagdidebate sa pagitan ng DPWH at ang local government ng General Trias, Cavite dahil animoy maapektuhan ang nasabing lumang tulay na isang mahalagang cultural property o ICP sa ilalim ng National Heritage Act of 2009. Sinabi ng mga tagapagtaguyod ng pamana at tila hindi alam ng tanggapan ng DPWH Cavite ang Memorandum Circular 2 na inilabas ng dating Public Works Secretary Mark Villar na nagtuturo sa mga opisyal ng gusali at mga inhenyero ng munisipyo sa mahigpit na pangangalaga ng mga istrukturang pambansang kultura. Ngunit sinabi ng DPWH ay maapektuhan pa rin ang proyekto ang lumang tulay dahil ang ilang bahagi nito ay maaaring maputol para bigyan daan ng bago. Sa aking pag-iikot sa nasabing tulay ay may nakilala akong isang lokal sa General Trias, Cavite, si Tatay Jesse, na naging saksi sa nasabing lumang tulay. Sa aming maikling kwentuhan ay may nabanggit si Tatay Jesse na isa ding lumang tulay na ang tawag daw nila ay Tulay Kastilaan. Walang 300 metro ang layo mula sa tulay ng Carmen. Si Tatay Jesse ay sinamahan tayo papunta sa nasinasabing Tulay Kastilaan. At yung sinamahan tayo ni Tatay. Meron pa ditong isang tulay na ang tawag nila ay Tulay Castila. Jesse, isang lokal dito sa General Trias. Nung kami ay nakarating sa nasabing Tulay Kastilaan ay hindi mo mapapansin dahil sa makitid nitong daan na parang hilapil. Ito. Pwede pang dumaan ng isang motorsiklo. Ito pa no? So ito pala, tinatawag nila yung Tulay Castila. Napakasikip lang dito pala. Itong dinadaanan natin tayo, ito na yung tulay, no? Ito na mismo yung tulay. At dito nga nagpasya si Tatay Jesse na kami ay bumaba para mas masaksihan namin o makita namin ang ganda ng nasabing tulay. Dito nga ay pumbungad sa amin ang nakakamanghang obra. Hindi man ito tulad ng ibang lumang tulay na naging madugo, pero mapapaisip ka sa mga Pilipinong pirsahang pinagtrabaho sa panahon ng mga Espanyol. Ang laki ng bloke niya ng hollow block Ngayon lang talagang ganito ng ganito wala na modelo kumbaga. Puro wala na mga isipin mo lang yung lalaki ng bloke ng niya yung tino parang mga pulido pagkakagawa. Kala na ba ang mga gumawa niyan yung mga Pilipino, sila yung mga naging trabahador ng sa panahon ng mga ito Kastila to Espanyol. Talagang ng Kastila.
Ang mga trabahador nito ay mga Pilipino. Grabe, buhay na buhay. Sayang, no? Dapat na ano to. Pero sa taas, isipin mo parang ano lang, eh, no? Oo. Galing. Wala man. Makitid. Pero ang ilalim pala, solid. Ang ganda naman ng ilalim. Ang ganda. Talagang kumbaga original na Original. ang ano, hindi yung Hindi. niritoke. Hindi. Talagang ano, Kung ano yung pinagmulan yun na. hanggang sa ngayon. Galing. Oh, pinakbakan. Eto, no? Papasalamat tayo kay Tatay JC, no? Dahil ang pinuntahan ko lang ay yung Karamin Bridge. Tatay JC, salamat ah. Okay, sige. Maraming salamat. Walang masama sa mas modernong infrastruktura para sa mas ligtas na komunidad. Pero dapat din natin isalang-alang ang mga makasaysayang naiwang alaala ng ating mga pinagmulan, tulad ng mga lumang tulay na ito na nagdudugtong ng mga kwento at istorya ng nakaraan para sa kasalukuyan. Nakakalungkot lang dahil ang kasalukuyan sa ngayon ay siya rin ang unti-unting pumuputol ng alaala ng nakaraan. Ako si Ata at ito ang Kalakaw TV. Maraming salamat at mag-ingat kayong lahat.